Bato mo, ibato mo. Ayun o. Oh, binalibag o. Ayun po yung mic o, binalibag o. Tap. Narinig niyo sila? Narinig niyo po yung mga tao, Duterte. Duterte. Binalibag talaga o. Tapos kinuha yung bag. Umalis na. Bastos kang congressman ka. Anak ka ng Bastos kang congressman Ecleo ka. anak ka ng Yan, karma pamor. anak ka ng Karma is real, nagsisimula ng mga taong bayan. Pag nakita po ninyo yung mga pumirma, sumigaw kayo Duterte o kaya pirma pamor. anak ka ng Pirma pamor. anak ka ng Ayan o, tingnan po ninyo. Bato mo. Ayun o. O, binato po, nakita nyo? Ayun yung mic o. O, diba? Bastos eh o. Tingnan nyo po yung babato niya. Ayun o. Tingnan po ninyo. Tingnan yung paa, yung paa, yung paa. Yung paa. Yung paa, babato niya yan. Ayun o. O, diba? Nakita nyo yung mic. Yun. O. Tingnan po ninyo yung mga tao doon sa likod. Yung mga nakapula. Tingnan ninyo, wala silang pakialam sa kanya. Kung kaya po ng presidente, nagagawa niya magbasa ng 4,000 pahina ng libro na ang mga linya pagkaliliit. Ano ba naman yung portion lamang ng COA report na wala pang 20 pahinang basahin po ninyo? anak ka ng Naniniwala po kayo kay Bibi, yung 4,000 binasa niya. anak ka ng Ngayon, yung PhilHealth daw, ito na, nagkakagulo na po. Bankrupt na daw po yung PhilHealth. anak ka ng Ito po, bankrupt na yung PhilHealth. Huwag nating ililigaw mga inayupak kayo. anak Sinabi niyo maraming pera ang PhilHealth, kinuha niyo yung mga bilyon-bilyon, 60 billion, kinuha pa ninyo. Sinabi ninyo maraming pera ang PhilHealth, hindi nagagastos. Ayan o, COA na mismo nagsasabi, bankrupt na. Alright, Reaction TV Babes, nagbabalik po, reaction. Napakaganda po ng mga pag-uusapan natin ngayon mga ka-reaction ha. Mantakin ninyo, yung mga pumirma doon sa impeachment laban po kay VP Sara Duterte, ay nabuburyong na po sila. Karma is real. Karma is real po. Nakakarma na po lahat po ng mga pumirma ka sa impeachment. Kasi kada punta po nila din sa stage, sumisigaw po ang mga tao, Duterte. Tapos mamaya, pirma pa more. Yun po ang nangyayari ngayon sa mga pumirma. Ito po, meron po tayong isang footage dito. Ang pangalan di umano niya ay si Congressman Ecleo. Sikat ngayon to si Congressman Ecleo. Nagtitrending po siya sa TikTok. Pero inano po niya, binagsak po niya yung mikropono. Microphone down. Ito po, hindi po natin gano'ng maintindihan ang sinasabi niya. Pagtsagaan na lang natin itong video ha. Pero makikita po natin dito, talagang yung mikropono, talagang binato niya. O, ito po. Salamat. Team 1, sukad sa pagpili ninyo kanakot isip kongresista ni atong 2019. Klaro na ang ang priority sa una, ughat ko sa pagkakaroon, kaya ang pagbuhat ng maay. Mao ang kanasig is to do what a congressman should do. To make laws, especially local laws. We deliver basic services and provide a budget that will benefit Dinagat Islands and my fellow Dinagatians. Sa una na ng termino, nakapamalaot o pundo kita o ayuda o benepisyo anak sa pagtabang sa atong mga katawhan di atong niyaging pandemya. Meron po ako narinig na ayuda. anak ka ng Ayuda daw, ayuda. anak ka ng Maya mag-walkout na yan. anak Also passed Republica 11745, establishing our first LTO district office in Dinagat Islands, and Republica 11736, establishing a multi-species hatchery in Basilisa. Sa ikaduhang termino, doble po lang tayo tungod kay dunay bagyong ulit. Ibaro kita, isip o sa kaisip, isip o
and our battle cry was Arugdinan. And we stood by that. We fought hard to recover from the disaster and to build our homes stronger. Sa abang pagkaroon, kung may undang sa katao, ngayong panahon ng Republika, Ano po to? Debate yan. May orasan sa likod, oh. May orasan sa likod. 2032 nga nagbuhat sa kaugalion ng 48 days na ginagad. Thank you so much to our member of the House of Representatives. Binato po niya. anak ka ng Binato po niya yung mic kasi sumisigaw daw po yung mga tao, Duterte tsaka Pirma Pamor. Pagkatapos po nung orasan sa likod niya, nakita po niyo yung 00 sa likod. Ayan o, tingnan po ninyo ha. 210. Thank you so much to our member of the House of Representatives and the aspiring Ayun o. anak ka ng Binato po niya yung mikropono. anak ka ng Binato po niya yung mikropono. Sumisigaw po yung mga tao. Pirma Pamor, Pirma Pamor. Maya-maya sumisigaw na naman. Sara Duterte. Maya-maya sumisigaw na naman. Duterte. anak ka ng Ayan po, bastos ka, Congressman Cleo. anak ka Oy, Congressman Cleo, isa kang bastos. anak ka ng Ayan, Pirma Pamor. anak ka ng Pirma Pamor. anak ka ng Karma is real. anak ka ng O ito. and our battle cry was Arugdinan. And we stood by that. We fought hard to recover from the disaster and to build our homes stronger. Sa abang pagkaroon, kung may undang sa katao, ngayong panahon ng Republika 12032 nga Bato mo, ibato mo. Ayun o. Oh, binalibag o. Ayun po yung mic o, binalibag o. Tap. Narinig niyo sila? Narinig niyo po yung mga tao, Duterte. Duterte. Binalibag talaga o. Tapos kinuha yung bag. Umalis na. Bastos kang congressman ka. anak ka ng Bastos kang congressman Cleo ka. anak ka ng Yan, Karma Pamor. anak ka ng Karma is real, nagsisimula ng mga taong bayan. Pag nakita po ninyo yung mga pumirma, sumigaw kayo Duterte o kaya Pirma Pamor. anak ka ng Pirma Pamor. anak ka ng Ayan o, tingnan po ninyo. Ibato mo. Ayun o. O, binato po, nakita nyo? Ayun yung mic o. O, diba? Bastos eh o. Tingnan nyo po yung babato niya. Ayun o, tingnan po ninyo. Tingnan yung paa, yung paa, yung paa. Yung paa. Yung paa, babato niya yan. Ayun o, oh, di ba? Nakita niyo yung mic, yun. Oh. Tingnan po ninyo yung mga tao doon sa likod. Yung mga nakapula. Tingnan ninyo, wala silang pakialam sa kanya. O, tingnan ninyo ha, wala silang pakialam. O, di man lang nag-react ako. Napakamot. Napakamot na lang po yung isa. Ayan, yung mic, nandun pa po yung mic oh. Nakikita nyo yung mic. Mga ka-reaction, nakikita nyo yung mic. Oh. Ayun pa yung mic oh. Oh, pinulot. Pinulot yung mic. Pinulot, tinignan ko sira. Pag sira, ibato mo sa kanya. anak ka ng Diba? Oh. Nagtatawa na lang itong mga nakapula. Siguro kalaban to. anak ka ng O, Sartalo, Pirma Pamor. Makikita po natin, ayun, no, naglakad o, umalis na. O, palakpakan yung mga nakapula. Palakpakan yung mga nakapula. Tayo sa Santa Cruz kasi po, pasensya po meron po kami appointment na din po no, talagang hindi kami makaantay, 6 o'clock na po yung sabot natin. So, salamat po. Debate pala yan, debate. Namo, Debate. anak ka ng
Debate po, debate. So, napaaga po ang paglayas ng mga pumirma. Ayan ha, tingnan nyo ha. Napaaga po yung paglayas. Tapos tumatawa si congressman. Di ba, Napalayas siya, napalayas. Ayun sila, naglakad. Naglakad palabas. We will now proceed. Hello, dito na pumunta tayo sa Santa Cruz kasi po, pasensya po meron po kami appointment na din uno, talagang hindi kami makaantay, 6 o'clock na po yung sabot natin. Just salamat po. Wala talo. We will now proceed. Her Honor Political Swearing by the Provincial Vice Governor mula sa Partido Federal ng Pilipinas, J. Egleo. Ay, kung nagaling na natin po si J.P. Leo, magtapo ka na, large to apologize po sa ilang batasan. But anyways, nahihala po. Malis na po yung mga nakaasul. Ako'y naulaw sa ilang pinuhan. Nahihala ko rin po, pagkabukunan na po, 3 years po, we had only one employee. Hindi ko po alam kung ano sinasabi niya kasi nakasuot din siyang Ekleo eh. Ekleo din po yung suot niya. Ayan o. Palagay ko, hindi ko alam kung as Jade Ekleo kalaban niya, kamag-anak ba niya, kalaban niya, ganun. Hindi ako marites, hindi ko alam eh. Kaya yung mga pumirma, umanda kayo sa taong bayan. Magsisimula ang paniningil nila pag kayo umiikot sa kanilang mga lugar. Sisigaw sila, pirma pa more. Duterte, pirma pa more. Duterte, yan ang sisigaw ng mga tao. 1.1 down. Namo, Ibig mo ba sabihin mananalo pa yun? namo, Wala na, hindi na mananalo yun. Talo na yun. Anak ka ng Di ba, mananalo pa ba yun? Wala na, talo na yun. Dito na muna tayo. Dadako po tayo sa PhilHealth ngayon. Magre-react po tayo dito, ha? Saan ka maniniwala? Doon sa pinagsasasabi po na nag-aawak-awak ang pera ng PhilHealth? O dito po mismo sa isang constitutional body obligated, ordered, mandated to conduct an audit sa actuarial situation, pananalaping sitwasyon ng PhilHealth. So sinasabi sa Section 11, malinaw ang provision eh. Ba't ba pinagugulo ninyo? And respectfully suggest that the first order of business is for you to read the COA report. Kaya nga kung kaya po ng Presidente, nagagawa niya magbasa ng 4,000 pahina ng libro na ang mga linya pagkaliliit. Ano ba naman yung portion lamang ng COA report na wala pang 20 pahinang basahin po ninyo? anak ka ng Naniniwala po kayo kay Bibi, ang 4,000 binasa niya. anak ka ng Ngayon, yung PhilHealth daw, ito na, nagkakagulo na po. Bankrupt na daw po yung PhilHealth. anak ka ng Ito po, bankrupt na yung PhilHealth. Huwag nating ililigaw ha, mga inayupak kayo. anak ka Sinabi niyo maraming pera ang PhilHealth, kinuha niyo yung mga bilyon-bilyon, 60 billion, kinuha pa ninyo. Sinabi ninyo maraming pera ang PhilHealth, hindi nagagastos. Ayan o, COA na mismo nagsasabi, bankrupt na. Associate Justice Ami Lazaro Javier, sinabi niya bankrupt na. anak ka ng Your Excellency, di po ba? Mukhang ang pinagkakabalahan ninyo, report. Kaya nga kung kaya po ng Presidente, nagagawa niya magbasa ng 4,000 pahina ng libro na ang mga linya pagkaliliit. Ano ba naman yung portion lamang ng COA report na wala pang 20 pahinang basahin po ninyo? Your Excellency, di po ba? Mukhang ang pinagkakabalahan ninyo ay paglalagak ng pera ng PhilHealth, hindi, paggamit sa pera ng PhilHealth na sinasabi niyo reserve, hindi para damihan ang benepisyo ng mga miyembro
at babaan ang kontribusyon. Tama. Kundi kung saan ninyo pinaglalalagay. Anak ka ng Mantagin po nyo, ginawa nilang investment fund ang PhilHealth. anak ka, Pinakialaman nila yung mga pera ng PhilHealth, mga ka-reaction. anak ka ng Dahil pinapalabas po ng nagdaang management ng PhilHealth na nag-aawak-awak ang pera ng Philippine Health Insurance Corporation. Para bagang sobra-sobra ang dami ng pera nila. Ako tingin ko dito baka mismo ang ating presidente nabulag dito o di ba o nabigyan ng maling informasyon eh. anak ka ng Hindi, Kaya, kung kaya- sabihin na lang po natin, si Bobong Marcos walang utak. anak ka ng Maraming pera, sabi niya maraming pera. anak ka ng Kaya po ng presidente, nagagawa niya magbasa ng 4,000 pahina ng libro na ang mga linya pagkaliliit. Ano ba naman yung portion lamang ng COA report na wala pang 20 pahinang basahin po ninyo? Your Excellency, di po ba? Ito po ang bombshell dito. Kahapon, baby girl. Ito ang bombshell dito. Ano anak ka ng Meron na pong bombshell, naku po. ang sinasabi po? Okay. Sabi niya rito. No? Okay. Sabi niya, I don't know if you're aware of that, no? Sabi niya, sabi po ni Justice, okay, PhilHealth is actually bankrupt. I don't know if you're aware of that. You ought to be aware, and COA has repeatedly highlighted that in its letters to PhilHealth, and then COA said that for many years, at least 3 years, 2021, 2022, 2023, the reserve fund of PhilHealth is much, much less than the actuarial fund. anak ka ng Tapos kinuha po nila yung PhilHealth, yung pera ng PhilHealth. Sinasabi po ni Grace po, Oy Grace po! Grace po! Kala ko ba maraming pera? Kala ko ba binigyan mo ng lesson yung PhilHealth? Dahil hindi ginagastos yung pera. Bankrupt pala! anak ka ng Oy, sino pa ba yung isa? Si Recto. Si Recto, si Tamba, magkakasabwa to. Tsaka si Ngagba. anak ka ng Mantagin nyo yan, pinagmamayabang nyo na maraming pera ang PhilHealth. Bankrupt pala! anak ka ng Boom! Eh kung ikaw dito nagdidepensa, ano palaban mo dito? Eh sinasabi nga ng PhilHealth yung hawak mong pera kulang sa obligasyon ninyo. anak ka ng Ano sinasabi nyo meron kayong excess? Ano sinasabi nyo may reserve kayo? Ito nga ang dating pinupunto matagal na sa Pangulong Marcos. Mukhang ang pinagkakabalahan ninyo ay paglalagak ng pera ng PhilHealth. Hindi, paggamit sa pera ng PhilHealth na sinasabi nyo reserve, hindi para damihan ang benepisyo ng mga miyembro at babaan ang kontribusyon, kundi kung saan ninyo pinaglalalagay. Okay, so sa mga kapatid, ano ho, sa bandang dulo, nagpapaliwanag itong si Ginoong Marino. Pero sinabi po ni Justice, okay, really, sabi niya, really? Are you allowed to invest? There is a limitation on the investment and the law imposes conditions before PhilHealth can invest. Investment is the least priority. And then sinasabi pa rin po ni Justice Lazaro Javier. Mga kapatid, no, binabanggit niya pa po mga kaibigan na ang sinasabi niya, you are trying to interpret differently ang kabuluhan at kahulugan ng intent of Section 11. Sabi niya rito, okay, wag na tayo mag-play of words, no? To operationalize is to stick with the provision and not to deviate from it. It leaves no room for interpretation. When the law is clear, wala nang ibang interpretasyon. It speaks of actual reserves.
It speaks of reserve fund. It speaks of excess. That any excess reserve fund should be used to increase the program's benefits and to decrease the amount of members' contributions, and if there is still an excess of the excess, the same should be made, so should maybe invested. All right. So investment is the least of the priorities. So sinasabi sa Section 11, malinaw ang provision eh. Ba't ba pinagugulo ninyo? Saan ka maniniwala? Doon sa pinagsasasabi po na nag-aawak-awak ang pera ng PhilHealth? O dito po mismo sa isang constitutional body obligated, ordered, mandated to conduct an audit sa actuarial situation, pananalaping sitwasyon ng PhilHealth. Think about it! FM. Di po ba mga kapatid? Klarong-klaro po ito eh. Kaya nga kahapon, kamot ulo ang nagdedepensa po dito. At kahit na po siguro si Soldier Menardo Guevara na mahusay din pong abogado, palagay ko mahihirapan din. Kasi COA report ito eh. Bis-a-bis na sinasabi po din ng mga nagdidepensa po sa PhilHealth na ito yung pera namin, ito yung pera namin. Saan mo nga dinala yung pera? Doon ka, cornered na eh. Kumbaga sa boxing, knockout na to. Anak ka ng Di ba? Sa next round nito mga kapatid, abay pupunasan na lang po dito ang dugo sa mukha. Aray ko po. Wala na. Knockout ka na dito eh. Oo, wala ka na, kumbaga wala ka na marerebat dyan. Kahapon nga no sinasabi to ni SC, ano ito, at Associate Justice Amy Lazaro Javier, medyo mga ilang segundo rin na natahimik, yung kausap niya from PhilHealth. Nung mismong sinasabi niya yung mga exact words na yan. Dahil, yan din po mismo yung sinasabi ng mga petitioners. No? Ito po mga naghain ng petisyon na nakausap din natin dito sa programa. That's the exact words na galing din sa kanila. Walang excess fund Yes. ang PhilHealth. anak ka ng Kung meron man, dapat gamitin yan para mapaganda ang serbisyo para sa mga miyembro ng PhilHealth at para mabawasan, Sige. 'di ba, ang binabayad ng mga miyembro nito. Sige. Oo. Hanggang dyan lang po muna tayo mga kapatid kasi nga po 6:35 na eh. Ngayon pa lang tayo nag-iinit ha? Ba? Dito sa isyong ito. Ang aga mo mag-init, usually 9 AM ka pa nag-iinit. Oo, kasi ang sarap pong pag-usapan nito eh. Di ba? Itong isyong ito, na-delay lang po ang pag-aksyon ng Supreme Court. Well, basically po, nag-TRO po sila dahil doon sa curfew at al petition na. Pero ito nga po mga kapatid ng katotohanan dito. Ito nga yung bagong PhilHealth CEO and President. O, paano mo tatangkilikin itong isyong ito? Sasabihin mo pa rin, nag-aawak-awak ang pera ng PhilHealth. anak ka ng Ang problema po kasi dyan, mga ka-reaction, pag nakakakita sila ng pera at nalaman nilang may nakatabing pera kung saan-saan, ay lalabas nila yan. anak ka ng Kukunin nila yan. anak ka ng I-invest nila yan. anak ka ng Yun po sinasabi. And may panukala pa ngayon ha, sa House, babaan yung contribution ha, kasi pinaasa nga nila eh. Baka bukas makalawa, bawiin nila yung panukalang yan. Ito nga ang sistema mga kapatid, ano ho. Kapag, okay, sige, so, kasi kahapon, nabanggit yan dito po sa oral argument, ano ho. Eto ha, makinig kayo mabuti. Hindi pa ho ito tapos na oral argument. Sinuspend po ito mga kapatid at magbabalik pa po sila ha, sa Pebrero 25. Nag-adjourn mga kapatid, 6 p.m. kahapon. Pero mukhang iisa pa lang na mahistrado ang nakapag-interpolate dito po sa mga dumidepensa sa ginawa po ng gobyerno, executive particularly, na kunin po 89.9 billion, meron pong na-TRO na 20 billion. Alright? So, kahapon po mga kapatid, isa pong maestrado, at kami nga po yung nagbibigay din po ng pagkilala po sa mga maestrado kasi nga din, with all due respect sa mga powerful congressman, anak ka ng Powerful congressman. anak ka ng itong kaibahan eh. Even sa mga senador, sa mga... Babalik pa po sila ha, sa Pebrero 25.
Nag-adjourn mga kapatid 6 p.m. kahapon. Pero mukhang iisa pa lang na mahistrado ang nakapag-interpolate dito po sa mga dumidepensa sa ginawa po ng gobyerno, executive particularly, na kunin po 89.9 billion, meron pong na-TRO na 20 billion. Alright? So, kahapon po mga kapatid, isa pong maestrado, at kami nga po ay nagbibigay din po ng pagkilala po sa mga maestrado kasi nga din, with all due respect sa mga powerful congressman, itong kaibahan even sa mga senador, sa mga congressman, ito ho kapag nagkaroon ng gantong mga oral argument, lalo pa ho at hindi man ito televised, no? Meron lang itong Audio lang. audio Oo. live streaming. Oo. Hindi maaaring pupunta ka doon na widow-widow ka lang. Pupunta ka doon na wala kang bit-bit na kaalaman sa issue. So kahapon po, as expected, si Associate Justice Amy Lazaro Javier came in prepared. Okay? At hindi ho magkanda-ugaga sa pagsagot si Deputy Treasurer Eduardo Anthony Marino III sa mga katanungan po ng maestrado. Anak ka ng Basically, ang pinalalabas po na nagdidepensa ho dito na wala silang problema sa PhilHealth, sa pera. Ano po, basically po, sinasabi niya, kapag kinumpit natin ang kikitain ng PhilHealth sa loob ng 2 taon, etc., magkakaroon sila ng reserve fund. At doon nga po na-focus ang diskusyon sa Section 11 ng Universal Healthcare Law, kung saan ang probisyon po mga kapatid ay yung pong pinag-uusapan na pagpuprograma sa mga tinaguriang reserve fund ng PhilHealth. Yan din po nga, di ba, ang pinagdidibatihan nila sa mga nagdaang hearing, baby girl, in the Senate, maging sa lower house. Tayo po nakailang banggit na rito, ni isa sa kanila, walang nagbabanggit ng COA report. anak ka ng Pero sa BP Sara Duterte, hindi sila tumitigil sa kowa-kowa na yan. Wala namang violation si BP Sara. Meron pa siyang oras para ayusin ang kanyang problema sa COA. Pero itong mga magagaling at matatalinong kongresista na mga tuwadkom na yan, anak ka ng sila lamang ang merong alam at kapangyarihan. anak ka ng At naniniwala lamang sila sa mga sinasabi po ng dating administrasyon po ng PhilHealth na nag-aawak-awak ang pera. Pati po mismo ang mga main author in the Senate, J.V. Ejercito, Bongo, diba? Lahat sila et al. Wala ni isang banggit sa COA report. So eto ho, babasahin ko po yung ilang bahagi ng kanyang interpellation. Yung kanyang pagtatanong dito po sa dumidepensa sa pinaggagawa nila sa pera po natin sa PhilHealth, no? Sabi ho niya dito, no? Okay. Kasi po, Section 11 ito Paano mo ba gagamitin ang sinasabing pera ng PhilHealth? Yung tinagurian yung reserve fund ng PhilHealth. Okay. So, what I am made to understand now is that PhilHealth is not exactly complying with Section 11. That your investment comes from all sources. And then you prioritize investment over the programs that will increase its benefits to the beneficiaries and decrease the amount of members' contributions. That is what I gathered from your statement. Statement po ito ni Deputy Treasurer Eduardo Anthony Marino III. So sinasabi niya, mukhang